Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, nainggit nga ba sa pagkikita ni Pangulong Marcos at ni Mayor Leni? Kaya naman gumawa na lang ng issue kaso nabisto ang pagiging scripted. At sa wakas, kinastigo si VP Sara walang kawala sa impeachment. Grabe mga kaibigan, talagang massive success yung pagkikita ni Pangulong Marcos at ni Mayor Leni Robredo. Talagang nasaksihan po ng buong mundo ang dalawang magkalaban sa politika dati, pero never at hindi nagpersonalan. Bagkus, abay nagtutulungan para sa ating mga kababayan. It's a healthy politics para sa good governance. Hindi tulad ni Sara Duterte nang malaman ng kampo niya na maganda ang pagtanggap ng publiko sa pagkikita ni Pangulong Marcos at Mayor Leni, abay biglang nagpa-interview at meron na daw siyang ni-recruit na running mate pero ayaw niya namang pangalanan, baka daw siraan. Kaya naman, may matinding birada si Kong Abante at political analyst Ronald Llamas kay Sara Duterte at kanyang mga alipores. Naku mga kaibigan, abangan nyo po yan. Akala siguro ng mga maka-Duterte ay makakaiwas si VP Sara sa kanyang mga di umano'y kabalbalan sa pamamagitan ng kanyang kadramahan. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pass daw muna ang Pangulo sa pamumulitika at usapin ng 2028 elections. Pero nag-pink na medyas si Pangulong Bongbong Marcos bilang pagbibigay pugay kay Naga City Mayor at former Vice President Leni Robredo. Muling nabuhay ang usap-usapang alyansa ng Administrasyong Marcos sa oposisyon nang i-anunsyo ang pagbisita ni PBBM dito sa Naga ilang araw lang bago ang early announcement ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 bilang Pangulo. Ilang linggo na rin daw ito pinagpaplanuhan ng national government at lokal na pamahalaan ng Naga dahil malubharaw ang lagay ng baha sa syudad. Nagpasalamat pa si Mayor Robredo sa anyay malaking tulong ng administrasyon ng kanyang dating presidential rival. Hindi pinag-usapan ng politika ayon kay Robredo dahil pumunta si PBBM dito para inspeksyonin ang Oplan kontrabaha kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Pareho ang opinyon ni Robredo at PBBM sa anunsyo ni Duterte. No comment dahil choice ito ng bise. Pero si PBBM, politics as usual ang binitawang pananaw ng matanong tungkol sa tandem na Sara Duterte at Amy Marcos. Marami pa raw kailangang ayusin kaya't 2 beses sinabi ng Pangulo na dapat serbisyo muna bago politika. Bagaman naka-pink na socks si PBBM, wala rin daw bahid ng kahit anong kulay ang kanyang pagbisita dahil kahit sinong local leader naman ang lumapit sa kanya, tutulungan niya. Malugod na tinanggap ni Robredo ang Pangulo sa Jesse Robredo Coliseum at sa kanyang pagbisita rito. Opisyal nang itinurn over ni PBBM ang 500 million peso retrofitting budget kay Robredo. Alam nyo mga kaibigan, ang ganda sa mata. Di po ba? Yung pagkikita nila, abay isang simbolo po na may pag-asa. Ito kasi yung hinahanap nating lahat yung maturity sa ating mga leader, kitang-kita ang respeto at dignidad sa pagitan nila Pangulong Marcos at ni Mayor Leni. Isang magandang halimbawa na hindi kailangan maging magkaaway para pagsilbihan ng mga Pilipino, di po ba? Kaya naman, saludo sa kanilang dalawa. Yung ganitong collaboration po ng ating mga leader, nagbibigay ito ng positibong pananaw sa mga tagasunod nila. Di po ba? Nakakatulong din ito para mabawasan yung toxicity o yung bangayan natin sa social media. O, di ba? Ipinapakita nito na ang politika ay tungkol sa serbisyo. Napakaganda. Hindi personal na awayan. Di tulad mga kaibigan ni VP Sara at kanya mga alipores na puro politika. Matapos makita, mga kaibigan, itong pagsasama ng dalawa at nakita nila na maganda yung feedback ng taong bayan, abay nagset ng scripted na interview mga kaibigan, itong kampo ni Sara Duterte. Tapos may pasabog pa sila. Kunwari, imbis magulat ang taong bayan, abay lalong pahiya ang Vice Presidente. Kasi mga kaibigan, tinatanong kung meron na ba siyang napupusuan na Vice Presidente na kanyang running mate. O eto yung naging reaksyon ng ating Vice Presidente. Drama no? Scripted? Kasi wala naman yan sa listahan. Wala sa script. Pwede dito. Wait, sandali andito ba yan? Wala. Ito, sasabihin ko na lang ha. Kasi tinanong niyo na Ayaw ko rin naman na... May nirecruit ako. Hanggang Tapos? dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa.
Ay nako talaga mga kaibigan, no? May pa-secret pa ang ating VP Sara. Oh. Kaso lalo yung pinatunayan na scripted talaga ang mga tanungan nyo kay VP Sara. Alam nyo po yung scripted na nga, ginawa pa talagang script. Halatang halata, di ba? Ay nako talaga, oh. Gustong agawin yung spotlight mga kaibigan ni Pangulong Marcos at ni Mayor Leni Robredo. Kaya gumawa na naman ng issue itong si Sara Duterte. May running mate daw siya, kaso secret. Gusto ni BP Sara, maglaro po tayo ng hula-hulaan. Kaya naman mga kaibigan, heto pinagbigyan. Oh, eto yung hula at real talk malala ni former Secretary Ronald Llamas. Pakinggan po natin ito. Well, dalawa lang naman ang possible dyan sa kampo nila eh. No? Dahil wala naman sila makukuha sa ibang kampo. Diba? So, ang possibility lang dyan, si Robin Hood Nako. at saka si Marcoleta. Si Robin Hood, hindi naman attack dog. No? Baka attack na kuting. No? Wala naman siyang, hindi naman siya effective as an attack dog or an attack cat. No? Walang kwenta. So, ang tingin ko, yung mas possible dyan, si Marcoleta, dahil attack dog. Well, totoo naman mga kaibigan, yun din ang hula ko eh, si Marcoleta. Kasi siya lang talaga ang maingay. O talagang sagad ang pagiging tuta. O tuta niya sa mga Duterte. Kung maiimpi si Sara, then all bets are off. Ayun yung pwedeng mangyari. Yan, masaya yan. Masaya yan. baka marami nang tumakbo. No? Marami nang tumakbo. Well mga kaibigan, sobrang ganda talaga pag na-impeach at na-convict si BP Sara. Pero ang tanong, kailan nga ba ang impeachment ni BP Sara? Marami po nagtatanong din kasi. Pero eto mga kaibigan, baka next week po o kaya naman early week ng March. Pero wala pa pong exact date eh. Sa ngayon po kasi, ang mga reklamo ay nasa Office of the Speaker at hinihintay na ma-refer sa House Committee on Justice. Ang susunod na hakbang, kapag na-refer na po sa Committee on Justice na pinamumunuan ni Kong Luistro, dadaan na po ito sa pagdinig upang malaman kung sufficient in form and substance. Yun po. Tapos, pagbobotohan na po ng Kamara, kailangan makakuha ng 105 na boto para sure ball ma-impeach itong si BP Sara Duterte. Kaya naman, kumpiyansa ang maraming congressman, mga kaibigan, na makukuha nila ito. Isa nga dito si Kong Benny na talagang literal na umabante para tuluyang i-impeach itong si Sara Duterte. Pakinggan po natin to, si Kong Abante. So, pero sa aking pananaw, wala akong makakabakaba na papasayan. Papasayan. Hindi naman kailangan ng 200 congressman eh. Ang kailangan lang mga 105 lang yan. Maka 110 lang kami. Okay na yan eh. And those really that would like to see the Vice President impeached. At hindi lang yan, kundi when it comes to the appreciation of the complaint, nakita ko naman eh. That's why I endorsed it sapagkat naniniwala ako dun sa complaint mismo eh. Ako ang co-chair ng Quadcom. Inibisigahan namin yan. Ako rin ang vice chair ng Good Government. Ang ating Vice President, she did not take an oath. Hindi na sinagot ang mga allegation. Totoo. Siguro kung sinagot niya, baka okay na. For example, like kung talagang sinagot niya, maganda pagkakasagot niya, talagang wala siyang masabi masama dyan, okay. Pero now is the time for the Vice President to answer all the allegations. Meron siya pagkakataon ngayon. Ang pinaka-smoking gun dito, yung affidavit ni Ramil Magdinaga. Sapagkat ito, hawak-hawak ko yung affidavit niya. Ito, very close yan eh, sa ating Vice President. Hindi ko alam na siya pala, edukadong tao, nakatapos ng gulo. Hindi nga pumasa. Naging involved sa Economic Intelligence Investigation Bureau. Kinuha siya ni President Digong because of his very good knowledge and expertise. Sana, he will be truthful. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi, no? Kasi alam mo naman, usong-uso yung binabago mo yung sinabi mo, eh. Ito, affidavit ito. Sana hindi niya baguhin yan, sapagkat doon sa affidavit niya, very clear. Nung kanyang finorm, yung ISIP, no? Yung ISIP na that will catapult the Vice President into the presidency. Sinabi din niya na ang nagfa-fund, ang nagpo-pondo ng isip na kanyang tinayo, pondo galing sa Pogo.
pondo galing sa drugs. Yun ang sinabi niya sa kanyang affidavit. So, kung talagang totoo ito, paparindigan niya. Parindigan niya. At magsabi siya ng anumang ebidensya na totoo itong mga bagay na ito. Well, mga kaibigan, pwede nga na talagang smoking gun talaga dito si Ramil Madriaga. Yun ay kung hindi siya aatras at kung may ebidensya siya. Pero sa akin naman mga kaibigan, alam naman natin to, di ba? Lagi nating pinag-uusapan to na ang ebidensya na napakahirap talagang itanggi at direktang nag-uugnay sa kabalbalan ni BP Sara ay yung sariling admission mga kaibigan sa assassination threat. Di po ba? Yun ba, nung November, nung 2024, nagpahayag si BP Sara sa isang video conference na nag-utos siya ng assassin para patumbahin ang ating Pangulo, di ba? Ang First Lady at dating House Speaker Romualdez kung sakaling siya ay itutumba. Di ba? Ano yan mga kaibigan? Direktang admission yan eh. Tapos yung COA yung COA notices, di po ba ng disallowance. Confidential funds, 125 million sa loob ng 11 days. Tapos di niya maipaliwanag kung saan nagastos. Smoking gun din po yan. Yung issue ng peking resibo na may pangalang mukhang inimbento gaya ng Mary Grace Piatos. Matinding ebidensya din po yan, hindi po ba? At kung mapapatunayan mga kaibigan sa trial na ang dokumentong isinumite ng OBP para i-liquidate ang pera ng bayan ay falsified o peke, ay malamang mga kaibigan, talagang ito ay direktang ebidensya sa malversation at plunder dahil nga lagpas-lagpas na ito sa 50 million. Kaya nga mga kaibigan, kumpiyansa yung maraming congressman at isa na nga dito si Kong Abante na malakas ang ebidensya laban nga dito kay BP Sara Duterte. At naniniwala naman ako, I'm confident na siguro ako hindi ko naman i-endorse ito kung hindi ako naniniwala sa complaint na yan. Totoo. Kung pinag-uusapan po natin yung politika, may bearing ba yung anunsyo ng pangalawang Pangulo that she intends to run for the presidency in 2028? Sa akin, it's not about the 2028 because the impeachment complaint is about her role as Vice President. Totoo. So, ibig sabihin, hindi naman pwede na makalimutan yung accountability niya just because she proclaimed to run for the presidency. No? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kanyang present position. Di ba? I mean, ang ating iniimbestigahan, hindi yung pagtago niya bilang presidente. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'll be running for president and because of this, magiging okay na yan. No? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. Well mga kaibigan, ang pagsuporta po ni Kong Benny dito sa impeachment laban kay BP Sara ay tinitingnan po ng maraming kababayan natin kasi bilang isang mahalagang hakbang sa aspeto ng accountability at check and balance. Okay? Hindi po ito porket tumatakbo ka na at maaga ka nagdeklara na magiging the next president ka, di ba? Gusto mong tumakbo bilang isang pangulo, abay limot na ng kamera yung mga kabalbalan ni Sara Duterte. Hindi po ganun. Kaya yung pananakot nila, wala ho yan. Hindi ho yan uubra. Dito nga po sa tulad nila Kong Abante. Di ba? At hindi kasi puro politika lang po ito tulad ng sinasabi ng mga Duterte. Naninindigan po ang mga congressmen natin tulad nila Kong Abante, Kong Luistro na ang impeachment ay hindi lang po ukol sa 2028 o sa susunod na eleksyon. Malinaw po yan. Ipinapakita po nila na seryoso po ang Kamara na tapusin ang sinimulang investigasyon mula pa sa Quadcom hanggang sa naunang impeachment na alam naman natin binalahura, 'di ba? Binasura, 'di ba? Sinakal, nilibing, dribble ng mga alipores ni Duterte sa Senado, lalong-lalo na yang si Escudero. Kaya ngayon mga kaibigan, pinapakita ng Kamara na hindi sila takot kahit sa maagang pagdeklara ng ating BP Sara. Sabi nga ni Kong Benny mga kaibigan, hindi porket nagdeklara ka na tatakbo, nakalimutan na ng taong bayan ang kabalbalan mo. Hindi pwede. Di ba? Kaya tama lang yung ginagawa mga kaibigan ni Pangulong Marcos at ni Mayor Leni Robredo. Trabaho muna at magserbisyo sa publiko. Hindi tulad nila Sara Duterte, abay diretsa, araw-araw namumuliti ka.
Tapos mga kaibigan, tayo naman, abay tulungan po natin ang ating gobyerno. Hayaan natin ang Pangulo na magtrabaho. Pero gising po tayo na labanan ang mga maitim na propaganda na pinapakalat para siraan ang ating gobyerno. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.